Update sa inaasahang Bangsamoro Parliamentary Elections ngayong taon, ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections sa COMELEC. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Attorney? Magandang tanghali po, Sir Joshua and Yusek March at sa lahat po ng ating taga-sabay po. Yes, simulan po natin, Attorney, hinggil sa pagtutuloy ng Bangsamoro Parliamentary Elections, tuloy na po ba ito sa darating na Oktubre? Tama po, Sir Joshua. Malinaw po ang Republic Act 12-123 na itinatakda ang ating BARM parliamentary election sa October 13. Kaya tuloy na po at ang COMELEC po ay patuloy sa paghahanda patungo sa halalang ito. Director, ano po ang mga pangunahing hakbang na ginagawa ngayon ng COMELEC para matiyak na maayos at ligtas ang magiging halalan sa Bangsamoro region? Sir? Katatapos lang po ng pagpupulong sa ating security sector, Yusek March, no nakaraang linggo, kung saan kausap po namin ang ating PNP, ang ating AP, ang Philippine Coast Guard, kasama na rin po ang Department of Education at Accredited Citizens Armed dyan po sa Cotabato City, kung saan inilatag po pangunahin ang seguridad. Ikalawa po ay binigyan po natin ng assurance ang ating election partners na tuloy ang paghahanda ng COMELEC dahil wala na pong nakikitang hadlang ang COMELEC sa pagpapatuloy po ng halalang ito. Kasunod na rin po na inilatag natin ang schedule po ng activities ng COMELEC, lalong-lalo na ang mga pagbabago sa balota dahil tinatakda ng Bangsamoro Electoral Code na ang balotang gagamitin ay dapat may larawan ng mga kandidato at yun naman pong para sa political party representatives ay may logo ng kani-kanilang organisasyon. At sa issue naman po ng distribution ng parliamentary seats sa Sulu, Director, paano po ito nakakaapekto sa kabuuan bilang ng mga upuang ihahalal at bakit po hindi na pwedeng hintayin pa yung desisyon ng Bangsamoro Parliament ukol sa issue ito bago ituloy ang eleksyon? Tama po, Sir Joshua. Sa serye ng liham po ng COMELEC sa ating Bangsamoro Transition Authority, pinaalam namin sa kanila nung una nga po hanggang ikalawang linggo lamang ng June. Ngunit itinanda na namin kahit hanggang sa huling linggo ng June na mahihintay pa namin yung kanilang paglatag at pag-distribute ng 7 seats ng parliament na nanggaling po doon sa lalawigan ng Sulu. Ngunit lumampas na nga po ito at sinabi na rin po namin na hindi na makapaghihintay ang COMELEC. Una, kailangan na po namin idisenyo ang balota. Malinaw na po, dapat sinimulan na natin yung ating ayos ng ating software. Dahil tatandaan po natin, dahil po sa Republic Act 12-123, kailangang kapareho at katuloy lamang ng May elections ang BARM elections, parehong sistema, gagamit ng ACM, gagamit ng canvassing, lahat po ito automated. Kailangang idaan lahat po ito dun sa proseso ng automation. Una na, yung source code review. Ikalawa, yung certification. Meron pa kaming pagdedeposito doon po sa ating Bangko Sentral. Asagawa pa kami ng mga field tests at mock elections at saka pa lang po tayo tutungo sa pag-iimprenta ng balota. Ganyang karami po ang serya ng paghahanda kung kaya't hindi na po namin mahihintay pa yung pagdidistribute nila. Kailangan na pong masimulan na ang paghahanda sa BARM elections. Okay, Director, matanong ko lang po, paano po ba nagdesisyon ng COMELEC na ituloy muna ang paghahanda para sa 73 na seats? May legal po ba itong basehan? Tama po, pangunahin na po natin yung Republic Act 12-123, Yusek March, na nagtatakda po talaga ng petsa at dahil sa pagtatakda ng petsa ng halalan, kailangan na po namin tuparin ang lahat ng activities para lang maisagawa ito. Isa po, nagkaroon na rin po ang resolution ng COMELEC na talaga ituloy ng paghahanda mula po dun sa procurement, mula sa pag-aayos ng software, paglalatag ng aktibidades at makikita nyo nga po sa mga susunod na activities natin, pati pag-iimprenta ng balota. Kailangan din po namin kasing maisagawa yung tinatawag natin na training, pati na rin po yung field test, pati ng mock elections nang sa gayon tuluyan pong ma-certify ang ating sistema na gagamitin. Requirement din po ito ng Republic Act 9369. Hindi na po kami pwede maghintay pa. Kung titignan nyo po, meron na lamang po kami natitira na iilang buwan na lamang. Na ang normal na paghahanda po dapat tumatagal ng mahigit 6 na buwan hanggang 1 taon. Ngunit sa ngayon po, sa natitirang buwan namin, kailangan tapusin lahat requirements na ito. Right, Yusek March, kung mapapansin natin talagang napakamabusisi nitong paghahanda ng COMELEC para dito sa nalalapit na eleksyon. Pero
Director, kung sakaling questionin ng Korte Suprema ang desisyon ng COMELEC na ituloy ang halalan para sa 73 seats, ano po ang magiging tugon niyo dito? Nakahanda naman po kaming tumugon at magpaliwanag sa ating kataas-taasang hukuman kung kami po ay aatasan na sumagot. Malinaw din naman po yung paglalatag ng ang mga gawaing ito. Director, may posibilidad pa po ba na ma-adjust pa yung timeline ng halalan kung magkaroon ng bagong batas o desisyon tungkol po sa Sulu seats? Nakikita rin po namin ang posibilidad na ito. Ngunit ang tinitimbang nga po ng COMELEC, Yusek March, ay ang comply ng COMELEC sa Republic Act 12-123 dahil ito ating kataas-taasang hukuman ng batas na ito at malinaw po itong direktiba sa COMELEC na gawin ang lahat ng paghahanda kung sakali man po na magkakaroon ng development, whether sa batas, whether sa kaso o pagkwestiyon at kung ano pa man, nakahanda naman po tumugon ng COMELEC. Ngunit isa lamang po ang malinaw na mensahe ng COMELEC sa bagay nito. Kailangan na po naming maghanda at hindi na po kami pwedeng mag-delay pa kung nais po nating matuloy ang halalan sa October 13. Maliban po doon sa mga nabanggit yung paghahanda sa proseso, Director, ano-ano naman po yung paghahandang ginagawa ng komisyon sa lugar sa BARM para matiyak yung integridad at seguridad ng halalan, partikular na doon sa mga hotspot areas? Tama po yan. Nakikita na po natin ngayon doon po sa naunang isinumite na plano ng ating mga security partners tulad ng PNP at AFP na talagang magdadagdag po ng puwersa. Ito naman po ay pag-comply din at pagsunod sa Republic Act 12-123. Bakit? Isa po sa pangunahing dahilan kung bakit ninais ng ating ng House of Representatives at ng Senado na lipat ang halalan mula po tayo sa security. Siguraduhin na ang kauna-unahang hinapo dito yung ating mga kababayan. Sila po ay makaboto, makalabas ang kanilang bahay ng mapayapa, makaboto ng buong laya at matiwasay na makabalik sa kanilang tahanan pagkatapos ng halalan. Yan naman po talaga yung goal po ng ating democratic processes. At isa pa po dito, matapos po natin ang maayos yung halalan, maiproklama ang mga nanalo ng maayos with complete transparency at higit sa lahat with full order at compliance po sa ating umiiral na batas at procedures. Director, kamusta naman po yung coordination ng COMELEC sa mga lokal na opisyal ng BARM at iba pang stakeholders para sa eleksyon? Yusek March, sa ating po mga stakeholders ay napakaayos po. In fact, sa lahat ng pagpupulong na ginagawa po ng COMELEC, kahit pa yung security ang pinag-uusapan, ay kasama po natin ang tatlong lagi nating kabalikat, ang PPCRV, ang NAMFREL at ang LENTE. At sila po ay kasama namin sa paghanda sa lahat ng aspetong ito. Patungkol din naman po sa ating mga local government units na nandoon at nakatalaga sa ating BARM ay maayos din naman po at nakikikooperate lahat. Kaya nga po wala kaming nakikitang balakid sa aming paghahanda tungo sa BARM elections. Alright, Director, sa ibang usapin naman po, may tanong po ang ating kasamahan na si Luisa Elispe ng PTV. Recently po naglabas po kayo ng Certificate of Finality for the Proclamation of Marikina 1st District Congressman-elect Marcy Teodoro. Ano na po ang susunod na hakbang dito? Ang susunod na hakbang na po ay para sa ating City Board of Canvassers ng Marikina. Alam niyo po, ang City Board of Canvassers po ng Marikina ay hindi po COMELEC lamang. Ito po ay binubuo ng ating election officer sa Marikina, ng ating pong city prosecutor at yung city superintendent sa Marikina. Sila po ay nag-exercise ng kanilang independent judgments in accordance with law. At alam ko nga po, natanggap na nila ang pag-uutos ng COMELEC. Hinihintay din po namin ang kanilang mga pagkilos dito ayon na rin po sa mga umiiral na rules of procedure. Director, follow-up question mula pa rin po kay Luisa Elispe. Sinabi po ni Congressman-elect Teodoro na ayaw daw po siya i-proclaim ng City Board of Canvassers dahil wala pa raw order ang NBank na mag-convene sila. Tama po ba ito, sir?
alam niyo po, sa puntong pong yan, talaga pong dapat naman talaga ang ating City Board of Canvassers ang magdedesisyon sa bagay nito. Sa lahat naman po ng parte ng ating halalan patungkol sa canvassing, ang boards of canvassers ang nag-i-issue ng tinatawag nating notice of convening, notice of canvassing, pati na rin po yung notice of proclamation. Kaya po hindi pinipwersa ng COMELEC ang ating City Board of Canvassers sa Marikina nang sa gayon sila po ay makapag-exercise ng kanilang judgment patungkol sa bagay na to. Tatandaan po natin, hindi lamang po COMELEC ang bumubuo ng ating Board of Canvassers, kasama po dito ang City Prosecutor ng Marikina, pati na rin ang City Superintendent ng School Superintendent ng ating Marikina City. Kaya po hayaan po natin sila makapagpasya at magawa ang kanilang tungkulin dito. Alright, huling pahabol na tanong na lang po ni Ms. Luisa Erispe ng PTV. Attorney, ano pong update sa Duterte youth case at sa kaso sa Benguet? Hinihintay din po natin ang paglalabas ng resolusyon ng ating komisyon sa mga bagay na ito. Ang pangako naman po ng COMELEC ay anumang araw po sa mga susunod na araw ay ilalabas na po ang mga resolusyon na yan nang wala ng delay pa. Ang layunin naman po ng COMELEC lagi, maresolba sa lalong madaling panahon ang anumang issue na nakabinbin. Lalong-lalo na may kinoconsider po tayo ng mga assumption to office ng mga nahalal na opisyal. Sila ba ay kakatigan ang COMELEC, ang kanila bang motion for reconsideration ay igagrant na ayon na rin po sa mga ebidensya na nakuha at sa batas na umiiral. Hintayin po natin at sa lalong madaling panahon po ay lalabas na ang mga resolusyon na ito. Okay, Director, mensahe niyo na lang po sa mga botante sa Bangsamoro Region, lalo na sa mga una palang boboto sa ilalim ng parliamentary setup. Maraming salamat po, Yusek March at Sir Joshua, sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayang Bangsamoro at pati na rin yung mga non-Moro sa Bangsamoro. Ang inyong pong halalan para sa inyong sariling parliament ay igaganapin na po natin tuloy na tuloy at wala na pong pagkabalang sa October 13. Wag news na ipagpapaliban na naman. Malinaw po ang Republic Act 12-123 na ang ating halalan dyan ay sa October 13. Ang tabayanan po sa COMELEC Facebook page, sa YouTube page, pati na rin sa aming website, ang lahat ng paghahanda sa halalang ito ila-livestream po namin. Pati na rin ang lahat ng aktibidades kasama na pag-iimprenta ng balota para makatiyak kayo ng isang transparent, maayos, accurate na election. Nandiyan din po ang buong presensya ng Commission on Elections upang pagtulong-tulungan na maisagawa ng maayos at maluwalhati ang halalan. Inaasahan po namin ang inyong pakikisa at pagboto para sa kainyong sariling Bangsamoro Parliament. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC.